ang latest update sa misteryosong pagpanaw ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, ang importanteng tao para mapagtagni-tagni ang mga maanomalya sa flood control projects at malaki ang tulong nito para sa investigasyon kontra korupsyon. Nakakuha ng bagong dashcam video ang NBI kaugnay ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Maaari umanong huling pagkakataon na itong makita siyang buhay. Matapos kasing makahingi sa publiko ang NBI ng mga dashcam videos at pictures, sinasabing substantial sa kanilang investigasyon ang dashcam video na ito na nakuha sa pagkamatay ni DPWH si Catalina Cabral sa timestamp na 15:25:37 noong December 18, 2025. Makikita si Cabral na nakaupo sa baba sa pagitan ng dalawang concrete safety barriers. Ayon sa NBI, ito na raw ang huling pagkakataon na nakitang buhay si Cabral. Makikitang wala siyang ibang kasama at wala rin ang kanyang sasakyan. Ayon pa sa NBI, mas binigyang linaw ang bagong dashcam video na ito ang totoong nangyayari sa huling sandali ni Yusek Cabral. Dahil sa bagong development na ito, mas maliwanag daw ang nangyayari. Ang nakuhang fingerprint naman ng PNP sa isang na-recover na cadaver sa may bahagi ng Cannon Road, ikinumpara sa hawak naman ng fingerprints ng NBI mula sa kanilang database sa kanilang clearance section para matukoy ang pagkakakilanlan ng nakuhang bangkay. Ayon sa NBI, importante rin sa kanilang investigasyon ng mga na-recover na gamot kontra anxiety at mga na na-recover sa bag ni Cabral. Samantala lumabas sa investigasyon ng pulisya na posibleng nagpaduos-dos at hindi itinulak sa bangin ang yumaong si dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Base na rin umano sa isinagawang 3D scan ng PNP Forensic Group sa pinangyarihan ng insidente. Nagsampa na rin ng kaso si dating Senator Antonio Trillanes kay Congressman Pulong Duterte dahil sa pagkakaugnay nito sa maanomalyang flood control projects na mismong si Cabral ang nag-confirm ng 51 billion pesos insertion ni Pulong Duterte sa Davao City at ito na umano ang pinakamalaking halaga na nakurakot ukol sa isyu ng flood control. Matatandaan sa isang panayam, sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na naibenta lamang ni Cabral ang hotel kay Benguet Representative Eric Yap nitong taon na malapit sa pamilyang Duterte at malapit na kaibigan ni Pulong Duterte. Sinabi rin ni Rimulya na mayroon umano siyang hawak na mga papeles na magpapatunay rito. Ayon pa sa mga investigador, konektado umano sina Yap at Cabral dahil sa isang rock netting project sa Tuba, Benguet na dumaan sa opisina ng opisyal ng nagsilbi ito sa DPWH. Nagsilbi ring House Appropriation Committee Chairman si Yap mula taong 2020 hanggang 2022. Tila nagsanga-sanga na umano ang mga pangalan na naiuugnay kay Cabral. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Yung correlation po na ito, makikita nyo na ang layo po ng katawan ng ating victim or cadaver is around only 0.2 meters from the base of the ravine. So kung tinulak ito, chances are, lalayo pa siya doon. So makikita niyo dito na ang kamay niya, yung palm ng kamay niya, ay may gas-gas din po. No? Pati yung likod, may gas-gas din po. So ang laki po ng probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. At the same time, yung layo po ng katawan niya, doon sa base of the ravine, ay nasa 0.2 to 0.8 meters lang po ang layo. So it correlates at it confirms yung possibility at yung napakataas na probability. Pero po ano yan. Okay po. Sir, doon naman sa toxicology report, meron pa tayong isang hinihintay na specimen. Dito po ba malalaman natin kung nakatake siya ng alcohol? Kasi may isa pong mental health expert sinabi na pag uminom ka ng antidepressant, tapos sinamahan mo ng ibang mga factors like yung alcohol, talagang pwedeng may grogginess or dizziness na ma-experience yung patient. So, doon po ba natin malalaman kung may iba pang in-intake siya aside from the medicine? Sa literature po ng ating antidepressant drugs, yung citalopram, ay talagang isa sa mga indications is yung nagkakaroon siya ng drowsiness, no? Yung weaknesses. So, aside from not drinking alcohol, ay meron din talagang ganong klaseng side effects. Yung ating antipsychotic drugs or yung nainom niyang citalopram.
Sir, baka pwede niyo po kaming konting i-refresh, ano? Can you expound sa amin itong 51 billion peso insertions umano ni Congressman Paulo Duterte? Sa isang hearing po sa House of Representatives noong September, kinonfirm ni yumaong Yusek Cabral na nagkaroon ng 51 billion pesos worth of insertions si Paulo Duterte from 2020 to 2022. So, maliwanag na yung statement na yan at na-validate na rin yan doon sa GAA o doon sa corresponding years na yon. Yan po yan. Ngayon, itong aking statement kanina, in light of itong mga issues dito sa ICI, ito yung pinakamalaking halaga na involved sa corruption diyan sa infrastructure na yan. Di ba yun ang purpose nila ng kanilang creation? Is imbestigahan. Pero itong si Paulo Duterte, nung pinatawag nila sa hearing, hindi sumipot. Tapos gano'n na lang. Parang wala na. Parang quits na lang. So anong klaseng investigative body yan? Ngayon, sa kasalukuyan, ako, in my private capacity, nagkakandak ako ng investigation against Paulo Duterte at yung 51 billion na yan. Yes. Kaya ko nga, ginagawa ko nga pero I'm going out of my way. Wala naman ako mandato. But as a private citizen, I have a right. Pero itong nakamandato na ito, hindi nila ginagawa yon. Kumbaga sinasabi niyo po na kung kayo nga kaya niyong gawin, bakit yung ICI na may mandato, ba't hindi nila gawin? So, should we expect you, Senator Sonny, to file charges against Paulo Duterte in the coming days kung matatapos niyo po itong sinasagawa ninyong personal na effort para mag-investigate? Yes, sa January natin ipa-file ito. So, pinapaspasan na namin to. Marami kasi ito At ito, ang very clear dito, kinumpirma mismo ni Paulo Duterte na meron siyang at least 49 billion. Sinabi niya 49 billion daw ito, completed daw ito lahat. Ngayon, titignan natin. Alam nyo, itong DPWH, yung mga inspektor ng ICI, ang dami, pati PNP, AFP, wala man lang sumilip dun sa distrito ni Pulong Duterte. Yun yung mahiwaga dito. What do you think is the reason behind that, Senator Trillanes? Is either takot or kakampi nila. Okay. Nabanggit niyo po unang-una na, of course, si Yusek Cabral ang nag-expose itong 51 billion pesos. Now that she's dead, sa tingin niyo po ba ay hihina yung posibleng ebidensya na magtuturo dito kay Representative Duterte sa mga anomalyang binabanggit po ninyo? Hindi po, kasi kinonfirm lang naman ni Yusek Cabral yung nasa records na. Kasi nasa records naman na ito ang ni-request niya ni Pulong Duterte, total yan for the 3 years, 51 billion. At si Pulong na mismo ang nag-confirm 49 billion daw. Sige, pagbigyan na natin yung 2 billion na yon. Pero siya mismo nag-confirm na nag-insert siya ng 49 billion. Imagine niyo, ngayon nga, 1 billion, may kaso ka ng malaki, di ba? Itong mga nakulong. Less than 1 billion nga itong mga ito Itong isang 51 billion, itong ICI. Hindi man lang sinilip, di ba? Ilan yan naging investigador dyan? Si Magalong. At itong mga investigador na kung sino-sino, yung DPWH, bakit di sila pumupunta doon? Diba? Opo. Ito po bang sinasabing mga rocknetting scam during the Duterte admin, sinisilip nyo rin ho ba ito at iniimbestigahan ninyo on your personal capacity? Yes, kaso inuuna ko tong 51 billion. At ang ang sa pagkakaalam ko ay na-file na yan sila ng kaso. At least yung ombudsman, hinahanap na yan. Tapos na-freeze na rin yung assets ni Eric Yap. And by the way, hindi lang si Eric Yap yan. Ang kapartner niya dyan sa mga anomalyang yan ay si Pulong. Kasi alam ng mga taga-kongreso na tao lang ni Pulong si Eric Yap na ginawang appropriations committee. Kaya yan ang sitwasyon dyan.
So- partnership yan. Kumbaga, yan po ang kailangan nating patunayan, yung relationship between Pulong Duterte and Congressman Eric Yap. But as far as I know, and correct me if I'm wrong po, Senator Trillanes, ito pong, nakapag-file na po kayo ng kaso against Senator Bongo and former President Digong Duterte in relation to the billions of pesos of projects that were awarded to the construction company po ng mga kaanak ni Senator Go. Is that correct? Yes, Okay. na-file na natin. Kasi nga hindi gumagalaw itong ICI eh. Ako na lang mismo. Ano di na ba? pong estado noon na Senator Sunny? I would like to believe na nagsisimula na yung fact-finding phase ng Office of the Ombudsman. Kasi matagal ko nang na-i-submit yan, dapat pinapaspasan nila kasi ito napaka-obvious po na itong kaso ni Bongo. Biruin nyo, 7 billion pesos worth of projects ang inaward sa tatay at kapatid niya na maliwanag yan sa ating batas na bawal. Bawal magkaroon ng kontrata sa nasasakupan mong teritoryo. Siya, senador siya at special assistant to the president na buong Pilipinas yung sakop nila. Hindi pwede kang makakuha ng kontrata within 4th degree of consanguinity and affinity. Kaya kung ikaw ay senador, wala ka dapat kontraktor na kapatid at tatay. Ang advice mo sa kanila, kung sila ay may ganyang klaseng trabaho, doon sila sa private sector magtrabaho. Kasi merong conflict. Ito, 200 contracts ang inaward. Ano ba bang kailangan natin pag-isipan dito? Ito yung mga dapat unang nakukulong. Pero, yun na nga mahiwaga eh. Di ba? Anong ginagawa nitong mga ito? Now, Senator Sunny, nakuha namin itong list ng umano'y DPWH leaks kung saan nakalista as a 2020 proponent sa DPWH budget proposal sa NEP, itong si Congressman Paulo Duterte. The total reached 764 million pesos, which is far from the 51 billion peso insertion allegations. What can you say about this po? Yan kasi yung sa NEP. At yung sinasabi natin dito, yung insertion sa GAB, sa General Appropriations Bill, yung sa House. Okay. Tapos eventually sa BICAM. May proseso po yan eh. Yung mga sinasabi nila ngayong DPWH leaks na yan, yan po yung sa National Expenditure Program. Okay. Requests. Makita nyo, Oo. anong taon po yan? 2020. Baka 2020. Biruin nyo, doon nagsimula. Pero nung nasa House na, lumobo ng bilyon-bilyon na yan. Kaya nga, pag tinotal mo, 2020 to 2022, doon sa distrito ni Pulong, maliwanag ho naman yun eh. Makukuha natin yan sa DPWH, saka sa DBM, kung magkano ang na-allocate na pondo ng gobyerno sa distrito ni Pulong from 2020 to 2022. Pag tinotal mo yan, 51 billion po. At kinumpirma na nga ni hindi lang ng dokumento, pati mismo si Yusek Cabral. At si Pulong mismo, umamin siya. 49 billion daw. Well, speaking of Yusek Cabral po, kasi syempre pinag-uusapan itong files na hawak ni Congressman Leandro Leviste, and I'm sure you are monitoring this. Ano ho ba ang masasabi nyo dito at ano ba ang silbi nitong listahan na ito? Yan nga po ang sinasabi ko. Yung listahan na yan, guide lang yan. Okay. Pero ang dami mo pang kailangan ng mga dokumento para makabuild ka ng kaso. Ang sinasabi ko, what we have now, yung na-file ko kay Bongo, kumpleto na yung dokumento, mga kontrata nung tatay niya na napirmahan, ng tatay at kapatid niya, nung mayor si Duterte, siya yung executive assistant, nung presidente si Duterte, na siya yung special assistant to the president. Hanggang nung senador siya. Maliwanag na po yun. Na-build na yung case. Ito, lang to, insinuation, chismis pa lang yung ginagawa ng big deal ng nito ni Congressman Leviste sa media. Kagat na kagat naman kayo. Ito buo na eh. Itong kay Pulong, buo na rin. 51 billion. Saan mo sisiksik yung 51 billion pesos sa isang distrito? Yun na lang common sense. Kaya, yun na nga. Kaya yun ang panawagan ko rito sa ICI. Kung yan, dalawa na yan, na napaka-obvious, na mga kaso, hindi nyo maimbestigahan, magsara na lang kayo. Well, up to now po, hindi kayo kumbinsido na nagagawa ng ICI ang kanyang trabaho?
right from the get-go, yun ang inaantay ko. Kasi, di ba, dapat magsisimula ka, kailan ba ito nagsimula? Dapat yung investigasyon nila kung kailan ito yung ganitong practice nagsimula. Nagsimula nung panahon ni Duterte. O, inamin nila Diskaya, lumago yung kanilang negosyo simula nung late 2016 hanggang 2022. 2017, ito yung daang bilyon yung nakuha nilang mga proyekto. Sino ang nagtalaga sa kanya dyan? Ang nag-elevate sa kanya, di ba? Itong Yusek Bernardo na to, na-appoint ito na Yusek nung panahon ni Duterte. Sino nag-recommenda sa kanya dyan? Si Bongo. Di ba? Anong lumalabas? Anong ginawa nitong ICI? Nag-imbestiga sila ngayong Marcos administration lang. Bakit? Di ba? E paano mo ngayon makuha kung saan ito nanggaling? O si Yusek Cabral, buong kabuuan ng Duterte administration, diyan talaga lumawak yung influensya niyan. Diyan naging notorious yan. So dapat doon nila sinimulan. Kasi hindi eh. Kung ano na lang. Di ba? Mas inuna pa yung mga kaalyado ng Marcos administration. Yun nakakaduda naman yun. Kagaya po ninyo ay marami po tayong katanungan pero aabangan po namin ang inyong mga susunod na pasabog kagaya ng iniimbestigahan nyo by January 2026. Maraming salamat po, former Senator Sonny Trillanes. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Ito may update tungkol dito sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cathy Cabral. Mayroong lumabas na naman na dashcam. Ito yung latest, mga kabunyog. Ito yung pinakahuling kuha kay Cabral bago siya di umano nagpakamatay. Dito makikita natin sa kuha na ito ng dashcam, tingnan nyo, yung kasing mga kuha dati, si Cabral nakaupo doon sa ibabaw niyan ng yung concrete barrier na yan. Yung konkretong barrier na yan sa may bangin. Dati nakaupo siya diyan kung hindi man nakatayo. Yung mga halimbawa nung nagsi-selfie yung driver, nakita si Cabral nakatayo, nakaupo diyan sa concrete barrier na yan. Pero ngayon hindi na. Sa pinakahuling pinakahuling kuha ng dashcam, tingnan nyo, nakaupo na siya sa baba. Sa pagitan ng dalawang concrete barrier, nandun siya sa gitna, nakaupo. Ibig sabihin, handa na siyang tumalon dyan. Mga kabunyog, handa na siyang tumalon dyan. Ayan, lakihan natin. Ayan. Kita nyo, mga kabunyog, ayan siya. Nakaupo na siya sa gitna, sa pagitan ng dalawang nakaupo na siya sa pagitan ng dalawang dati kasi nakaupo siya diyan sa ibabaw. Pero diyan hindi na nakaupo na siya diyan sa gitna. Nasa baba na. Kumbaga handa nang tumalon. Diyan mga kabunyog, makikita diyan handa na siyang tumalon. Kaya ang nakukumpirma dito, mas tumitibay dito yung na talagang nagpakamatay. Kasi yung posisyon niya na yan, ibig sabihin handa na siyang tumalon. Mga kabunyog, yan yung ito yung kuha kasi yan sa dashcam. Ayan mga kabunyog, may dumaan na sasakyan na may dashcam, nakunan siya. Yan nabibilugan na yan. 3:26 yan ng hapon. Sa dashcam kasi nakaregister doon kung anong oras eh. Ang nakalagay sa dashcam 3:26 ng hapon. So, kung babalikan natin yung mga iba pang kuha ng dashcam, ay di ba ang nakalagay doon sa mga naunang mga kuha ng dashcam na pinakita natin, 2:47 ng hapon, umalis sila doon sa hotel nilang tinutuluyan. 2:47 ng hapon. Tapos ang sabi ng driver, nakarating sila doon, dyan sa, dyan sa, kung saan nakuha ang bangkay ni Cabral, nakarating sila dyan, 3:00 ng hapon.
At sabi daw sa kanya, ng amo niya, si Cabral, iwan na muna siya doon, magre-relax-relax lang. So umalis yung driver. Mga 100 meters doon sa may gasolinahan. Pag alis niya doon, wala na, hindi niya na alam kung anong nangyari. So ngayon, ang lumilitaw, ito na. Kumbaga, ito yung lumalabas na huling kuha kay Cabral na buhay pa. Ito yung lumalabas na huling kuha na buhay pa. Nakaupo na siya ngayon dyan nakaupo siya doon sa pagitan ng dalawang concrete barrier at makikita sa posisyon niya parang handa na siyang tumalon. Handa na siyang tumalon. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Yan yung lumabas ngayon na pinakahuling kuha kay Cabral. Ito yung pinakahuling kuha sa kanya na buhay pa siya. Nakaupo siya sa pagitan ng dalawang concrete barriers. At ang posisyon niya parang handa nang tumalon. Kung titingnan natin, ibig sabihin pagkagaling pa lang ng Manila, parang plano na talaga ni Cabral magpakamatay. Unang-una, may mga nakuha sa kanyang may mga nakuha sa bag niya doon sa hotel. Doon sa hotel nang pinasok ito ng mga NBI at ng mga autoridad, may nakuha doon sa bag niya mga gamot, antidepressant at saka yung sa insomnia. Ibig sabihin, na siya, depressed na talaga siya at hindi na nakakatulog, may insomnia na. May mga iniinom ng gamot, antidepressant at ayon sa mga eksperto, ang epekto ng mga may side effects yung mga gamot na yon. Nakaka-trigger ng pagpapakamatay, ng pag-suicide. Kaya ito, yung pagpunta ng Baguio, parang planado na eh. Kasi ayon sa driver, dumating sila ng Baguio, Benguet, sa Tuba Benguet, dumaan sila dyan, umaga. Pagdaan nila dyan ng umaga, tiningnan yan na ni Cabral eh. Tiningnan na yan, yung lugar na yan, bumaba na. Mga alas 8, alas 9 daw yun, bumaba na dyan. Kaya lang, nung may pulis, pinaalis sila. So umalis muna sila, kumain, pagkatapos nung alauna, nag-check-in sa hotel. Tapos pumasok sila sa kanya-kanyang kwarto. After 1 hour, lumabas si Cabral sa kwarto niya, mga 2:54 na yun eh. Pumunta sa kwarto ng driver, pagkatapos lumabas na sila. Yun na yun. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, actually, tama ka Capricorn, sana binantayan ng driver. Kasi, nakikita niya naman na, hindi na normal ang ng amo niya. Kasi, sabi niya nga, masyado ng stressed at depressed. Humingi lang, nakiusap daw na magre-relax muna. Pero kung magre-relax doon tapos nasa gilid ng bangin, mag-iisip ka kaagad doon na posibleng magpakamatay yan. So yan mga kabunyog. At least yan na yung pinakahuling picture na yan, nakuha ng dashcam. Nakaupo na si Cabral dyan, handa nang tumalon. Kaya, kumbaga ang nangyari talaga dyan, parang dumaos. Parang nag-dive na siya doon sa bato eh. Tumama siya sa bato, kaya nga ano-ano ang kanyang mukha eh. Wasak ang mukha, putol ang binti, bali ang kanyang mga ribs. Talagang grabe ang tama niya. Ibig sabihin, tumama talaga sa bato. Siguro, yan yung posisyon niya nung tatalo na siya. Yang nakikita natin. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sabi ng NBI, sumusubo na ito sa mga unang resulta ng investigasyon. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.